Subscribe lang kayo rito and press the bell button for notification. Vehicles, these ambulances, for the good and safety of the good people of Manila and those who are entrusted with this may travel safely with care for the safety of others. May they travel for business or pleasure, and we bless these ambulances. Let them always find Christ to be companion of their journey, and who lives and reigns forever and ever. Amen. And we bless in the name of Christ these ambulances of the city of Manila together with the ACLS Advanced Cardiac Life Support Equipment, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Halika na, tara. Labas pa. Last Mike, you know, beta sa Kedli. Sino muna ang pasyente? Nasa kamay. Sino gusto pa-reserve? 7-7 na. Magsiyuko po kayong lahat. Hilingin po natin ang pagbubasbas sa ating putihing mayor, ang ating pinakamamahal Mayor Francisco Estor Moreno Dumagoso, kay Vice Mayor Lacuna at lahat po sa inyo. Nawa tayo pagpalain, bigyan niya ng pagpapala, pagbubasbas, pagbibidisyon, pagkakaroon ng grasya sa lahat ng ating ginagawa. At binabasbasan po namin kayo lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God first! Salamat po sa mga wanted the best talaga. Para hindi na yung tayo. Hindi nga, pwede na, oh. The best. Ito, pwede na po. Balik ako. Pwede ako lang. Pwede na kami sila. Pwede yung... Pwede namin dito, Mayor, ha? Ano pa kayo sa amin? Kami na ako na dyan. Mas nyo. Bukas tayo, ha? Opo, bukas ng gabi, alas 8. Okay naman ako. Nagpupakalan na. Oh. Yan. Para mawala sa audio nyo. Eh, at tatapapatay lang. Yormed, dito ka po. Sorry. It's okay. Okay, first question, Yormed. 12 mga ambulansya galing Amerika. Magkano po yung budget dito at ano pa po yung mga detalye
sakaling maibibigay niyo pa? Well, unang-una, ito yung gagamitin natin to continue to strengthen our command center, not only for traffic, not only for criminals, talonges, but also for healthcare. Na timing naman, at talaga may pandemya ngayon, mas kailangan na mas maraming sasakyang pangkalusugan. At 6 dito, ibibigay sa 6 na ospital. Nag-iisa sila. And 6 naka-standby sa City Hall to address emergency cases. Hopefully, someday, after the training, because the American counterpart will train our first aider para doon sa mga proper handling and so on and so forth. Because this is not only a vehicle, but there's also machines and equipments that hopefully may help for a person to survive or to what we call the golden minutes. Yun ang pinaka-importante. So, we will continue to address also COVID patients. This will help, especially yung marami nahihirapan sa biyahe, and so on and so forth. So, it is our own little way to continue our goal in strengthening our healthcare facility and equipment and tools. So, palaki ng palaki yung purpose ng command center. Yung magkano nagastos natin? Almost 300 million if I'm not mistaken. With all the equipment, and it was manufactured for the city of Manila. Ano siya, binuo siya. Sayang nga, dapat ano pa yan, bago pa mag-pandemic eh. Na ano lang, natenga kasi marami rin nag-lockdown sa Amerika. But be that as it may, we're very happy that before the end of the year, ang commitment namin sa tao noong 2018 is 6 lang eh. Noong nagsasabi kami sa tao. But we're very happy and grateful to God that we arrived with 6 and plus 6, so that's 12. So hopefully we can acquire more because you have about 2.4 million nighttime population and 3 million daytime at marami nangangailangan. This can serve also other neighboring provinces na mga taga Maynila. Kasi alam mo, minsan kasi inuuwi yung pasyente o kailangan kunin yung pasyente sa probinsya, pwede namin gawin yun. Free of service, free of charge, with medical professionals on it. Ngayon, hila kami ng update sa Christmas sa food pass. Kailan po natin gusto nyo? Sasama ka ba ngayon? Ngayon yung ceremonial, hihingalin ka ngayon. Marami kami titirahin, 11 barangay ang balak natin mag-ceremonial. So after the ceremonial, tuloy-tuloy na yung bigay ng food pass. Tapos, as you all know, noong Sabado-Linggo, nagkabigayan na noong sa senior citizen, pati yung kanilang gift, nadali mo ba? Malahin mo na, tsamba mo, pati senior ka na talaga. so may cash, may gift box, at may 5 kilong black healthy rice, organic rice, na galing sa Mindanao. Plus, on top of that, one way or another, their family will receive food box, like katulad ng tanong mo. So it will run, the distribution will run within the week, and hopefully matapos. But having said that, merong, kaya kanina mamaya, nagkakaroon ng parang what we call the ceremonial turnover, kasi ang gusto namin, para ma-practice yung physical distancing sa distribution, we will ask the help of the barangay to deliver it to their respective households. Yorme, I'm sure nabalitaan nyo to yung mga nahuli sa Manila North Cemetery. Nagiinom Nagbi-video kit. Ano pong inyong reaction? Congratulations. Congratulations to General Francisco. Congratulations to Colonel Giagi. Congratulations to Manila Police District. Alawitin nyo pa lahat yung mga ginagawang Diyos yung San Miguel. No let up. And I'm happy that these things are being addressed simultaneously and people are getting apprehended. So it means that there is certainty with our rules and no let up. Ako, panawagan ko
huwag kayong bibiro-biro sa MPD. Hindi na uso ngayon ang tolonggisan. At saka hindi pwede talagang pabalat bunga o bating panimula lang. So, kaya ang panawagan ko, huwag na kayong lalabag sa mga ordinansa ng lungsod. Yung mga ordinansa na yan, para sa kaligtasan nyo, hindi para pahirap yan, hindi para sa amin. Sa totoo lang, dapat hindi kami gumagawa ng batas kung talaga tamad kami. No, wala na lang tayo implement. Bahala na Diyos ng hindi. Bahala na. Tira dito. Tira. No. We cannot do that. We cannot afford that. It is our obligation to keep you safe and put certainty and direction to our people. So, kaya ang panawagan ko, yung mga batas na yan ay para sa kaligtasan nyo. Hindi para sa amin. Kaya, hopefully, lahat, please, makisuyo lang. Sundin nyo na ito. Huwag na kayo magkipit balikat todits. Konting panahon na lang. Nandiyan na yung vaccine eh. Ginagamit na eh. Pag lahat tayo naligtas na, pwede tayong back to normal. Gusto mo hanggang langit yung boses mo marinig sa Mars, okay lang. Pero for the meantime, ano muna, steady pulso muna tayo. Konting peace lang. Meron po ba kayong plan na maglabas ng PO? No, there's an ordinance already. 55-55 and since day one, pina-implement ko yung ordinance 55-55. Pina-implement natin ang littering, pina-implement natin yung clearing. Yung clearing nga, naging national ano na ngayon, di ba? Nagsimula yun sa Maynila. Now, it's a national policy. Lahat ng nasimulan, continuous yun. And we will not stop. While we are focused to the pandemic. I'm just grateful that respective agencies are doing their job. In this case, Manila Police District through General Francisco. So, sana gawin talaga lahat. So, yun, halimbawa yung mga ganun pag-ibon, reunion, etc. Parang sasabihan niyo ba yung police na go ahead, sabihin niyo sila? Basta walang inuman sa kalsada. Walang handaan sa kalsada. You can visit your family inside your house and I hope you will do minimum health protocol. Yun ang pinakikisuko. Ngayon sa 650,000 na pamilya kanina yun na mga katanggap ng Christmas food box, magkano po nagastos yun? About 200 million something like that. That's 200 million na cash. At saka another, tansya ko mga another 200 million. Puro tao ngayon. Pangutaw. Katulad na sinabi namin sa inyo. Tao muna bago kalsada. We really trying to. Sa maliit namin kaparanan, gusto ko talaga yun. Alam mo yung makabawas man lang ng problema mo. Hindi ko man masolusyonan yung problema mo. Maibsan ko man lang. Maramdaman mo lang na may tama. Public street, kalsada. Lahat. Kinita kasama. Of course. Public place. Sa lahat ng pintura ng bahay. Anything na sa labas ng bahay is public. Anything. Maliwanag yung batas. Anything sa labas ng bahay, public. Yung mga philosophy kasi, private property daw. Naahanan pa rin yung ikinita. Basta ang pinakamabisa. Pag hindi mo bahay, public. Pag nasa kapitbahay ka, property ng kapitbahay mo yun. Pinayagan ka, okay. Pag lumabas kayo sa property ng kapitbahay mo, public ulit yun. Ang sementeryo, lalo pa. Wala na nga silang material eh. Kaya nga sila na sementeryo, nakaalak pa. Sarap po to. Talaga mali yung mindset eh. Di ba? Tapos mag-aantabay ng tulong sa gobyerno. Tapos magwawala-wala doon. Kaya sarap misang konyatan yung mga lasinggerong wala sa lugar. Pero napagandaan nyo na ba yung dalawang malaking fiesta? Isang MPD na. When I say no, no. No is no. N-O. Well, they will not get the permit. Under existing law, they have to apply the permit. And they will not get it. Basic yun. Kung gusto sumubok, siguraduhin nyo magagaling yung mga abogado nyo. Because we are certain to keep you safe. Lalo na yung mga ilang organisasyon. Alam mo, buti pa simbahan eh. Sa totoo lang, I'm grateful to the church, the priest. Mas madali kausap yung simbahan ngayon.
Pero yung mga organisasyon, nagbabalak-balak pa. Eh basta pasensyahan tayo pag nasa warrant kayo, pag nakakaso kayo. Kasi hindi kami mangingimi. Inilalagay nyo, ginagamit nyo yung organisasyon ninyo na bula-bulahin ang inyong mga miyembro. Samantalang the best thing that you can do is to listen to the church because your organization based from the church. Bakit yung sa simbahan hindi kayo sumusunod? Basta lumabas kayo ng simbahan, pasensyahan tayo. Ako talaga, pinagpapauna ko na yan. Wala tayong sisihan. Lahat ng pagsisisi nasa uli. Ako naman, hanggat maaari talaga, buong kababaan loob, nakikisuyo ko. Huwag niyong susubukan. But, see. No is no. No parade. No parade. No parade. Literally, simple lang yun Simple, no is no. There is danger. There is COVID. 2,500 more or less in between in the entire Metro Manila.